gusto niya na mai-correct, pagtutuwid, mai-correct ang kanyang anak na nagkakamali. Gayon din sa Diyos. Pagka nakita niya ang kanyang anak, nawawalay, naliligaw ng landas, nandun yung pagsaway. Kaya nga mayroong mga pinapalo. Pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig. Gayon din naman sa magulang, pagka ang mga anak niya nagkakamali, pinapalo, sinasaway niya. So ito ay isang pagtutuwid sa kanyang sa mga anak. Ngayon, bakit nga ba sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig? Sa pinukunan ng ating paksa sa Kawikaan 3:11 hanggang 12, ang sabi, "Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran." So nandun yung pagtutulad, no, na pagko-compare din kung paano ang Panginoon nagpaparusa, sinasaway niya yung kanyang mga iniibig na anak, gayon din naman yung mga magulang. Kaya itong talatang ito nagtuturo na ang disiplina o pagsaway ay mula sa pagmamahal, no, ng isang magulang, lalo na sa Diyos. Tanda ng kanyang pagmamahal. Hindi niya tayo pinababayaan, sa halip, hinihimok niya tayong maging tama at matatag sa ating pananampalataya. Ang pagwawasto ay hindi parusa para saktan, kundi gabay para tayo maging mas mabuting tao. Ito'y paalala na kahit minsan mahirap tanggapin ang aral o hamon, ay may magandang layunin ito sa ating buhay. Tulad halimbawa nung sa parabola nung alibughang anak, di ba? Kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang magulang, pero ano ang ginawa niya? Lumayo sa kanyang magulang. Yung nakuha niyang mana, ginastos niya sa mga bisyo, sa mga kalayuan. Naubos ang kanyang kabuhayan na kanyang mana. Ano ang nangyari sa kanya? Naghirap. Doon niya napagtanto yung kahalagahan ng magulang na nagmahal sa kanya at nag-aruga. Noong kanyang naisip, mabuti pa yung kanyang mga tauhan nung kanyang mga magulang, kumakain ng tama, siya hindi na, sumala na sa pagkain sapagkat naubos na yung kanyang mane. Nilustay niya sa mga bisyo, sa mga kalayuan. Kaya minabuti niyang bumalik sa kanyang magulang. Andun ang pagmamahal ng magulang, pinatawad siya, muli siyang kinupkop, inaruga. Naalaman niya yung kanyang pagkakamali. Kaya kuminsan, ang tao kuminsan, pagka nakagawa ng pagkakamali, sa bandang huli, doon niya maiisip na mali yung kanyang ginawa. At isang aral yon para magbago siya. Ganun ang nangyari doon sa alibughang anak. Na nandun pa rin ang pagmamahal ng anak, bagamat siya'y nadapa, muli siyang ibinangon dahil mahal siya nito. So nandun yung paggabay. Talagang maging sa magulang, sa Diyos at sa magulang sa pamilya, nagkakaisa yan na nandoon yung pagmamahal bilang sa kanyang mga anak. Ngayon, kung bakit pa sinasaway ng Panginoong kanyang iniibig, nandiyan pala, pinakita natin yung alibughang anak, ano? Kung bakit pa sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig. Next. Paki-next mo. Ha? Mouse. Ayan, sapagkat gusto niya tayong maging banal at matuwid. Kung bakit sinasaway ng Panginoon yung kanyang iniibig, ang sabi, Hebreo 12:10 hanggang 11, sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw, ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin
upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. So talagang ang isang anak kapag siya ay napalo, hindi matutuwa yung anak. Iiyak nga yan magtatampo pa yan. Doon sa disiplina na ginawa ng kanyang magulang. No? Pero yun ay isang pagmamahal. Yung disiplina ng Diyos ay may layunin namang mabuti upang tayo'y maging banal, matatag, at magkaroon ng tamang pag-uugali at nagdudulot ito ng pangmatagalang kabutihan. Kahit mahirap tanggapin ang pagsaway, may bunga ito sa huli. Magandang bunga ang ibibigay nito. So kaya laging nandoon yung pagko-compare sa Diyos at doon sa mga magulang na andun yung pagsaway sa kanilang mga anak. Hindi mo ang anak, hindi mo basta pinalo dahil galit ka lang Hindi gusto mo siyang ituwid. Gusto mong yung kanyang pagkakamali, makita niya at kanyang ituwid rin yung kanyang pagkakamali. At kapag yun ay kanyang tinanggap, merong mabuting ibubunga ito sa kanya. Di ba? Parang si Haring David, nung parusahan siya ng Diyos sapagkat ano ang nangyari kay David? Nagkasala sa Diyos Di ba? Dahil doon kay Bathsheba na hindi naman niya asawa, kinuha niya, sinipingan niya, at nagkaanak pa siya ron. Ano ang palo na ginawa sa kanya ng Diyos? Nagkasakit. Yung kanyang anak, yung sanggol, nagkasakit. Nagpatira pa siya. Nag-ayuno siya, hindi siya kumain. Hinihiling niya sa Diyos na huwag mamatay yung kanyang anak. Pero disiplina sa kanya ng Diyos yun Namatay yung kanyang anak. Masakit sa kanya. Yun nangyari bilang anak, bilang magulang na mawalan ng anak. Pero nung makita niya, pagtanto niya na yun ay bunga ng kanyang pagkakasala, na yun ay palo ng Diyos sa kanya, tinanggap niya. Hindi siya nagkaroon ng sama ng loob sa Diyos, kundi naituwid pa niya yung kanyang pagkakamali. Diba? Diba nung nagalit pa nga siya doon sa noong pasabi ni kaya Nathan, saserdote Nathan, no? Sa kanya, na hindi niya alam siya ang tinutukoy. Nung sabihin sa kanya, pinasabi ng Diyos kay Haring David na merong ganitong tao na nag-iisa na lang yung kanyang pag-aari, kinuha pa nung iba. No? Galit na galit si David. Doon sa taong sinasabi ni Nathan, pero hindi niya alam siya pala ang tinutukoy. Nung malaman niyan siya, ang tinutukoy ni Nathan na pinasasabi sa kanya ng Diyos, na ang ibig sabihin, kinuha niya yung pag-aari, yun na lang ang pag-aari ni Uriah, na kanyang sundalo, kinuha pa niya, inagaw pa. Patayin niya kaya, bigyan ng parusa, pero hindi niya alam siya pala yun. So, sa kanya, bilang hari, nakita niya yung kamalian ng kanyang kapwa, meron siya ibinibigay na parusa. Parusahan yun, patayin yun. No? Pero nung malaman niyan siya pala yun ang tinutukoy, humibig siya sa Panginoon sapagkat siya'y nagkasala at humingi ng kapatawaran sa Diyos. No? So ganun ang ginawa ng Diyos para maituwid si Haring David. At para din sa isang atleta na nag-exercise, nagte-training, no? Sa simula mahirap, nakakapagod, maraming pagkakataon na gusto nang sumuko. Kung lalo na kung may coach, no? Nandung mapagalitang siya, mahiyawan ng coach. Pero dadamdamin niya ito sa une. Kung meron kang nagsasanay ka, player ka, may coach ka, pero hindi ka sumusunod doon sa coach mo, o meron kang mga pagkukulang, mga pagkakamali na nagagawa, sinesermonan ka ng coach,
Pero yun ay para sa pagtutuwid. Kapag tinanggap mo yun at nagpursige ka doon sa pag-eensayo, na dinisiplina mo na yung iyong sarili, merong pakinabang sa iyo na maibabalik. Kaya ganun din yung disiplina ng Diyos. Kahit mahirap tanggapin, sa simula, ang katapusan ay magbubunga ng lakas, kabutihan at kapayapaan. Bakit pa sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig? Sa Santiago, ayun na pala yan. Ito na pala yung kay Haring David, ano? Balik mo. Lagay mo sa, ano? Lolo ko to. Next. Paki-next. Sa Santiago 1:2 hanggang 4, ang sabi, para magpakalago tayo sa pananampalataya. Ang sabi, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So, tayong lahat sinusubok, yung pagsubok, bahagi ng buhay bilang isang lingkod ng Panginoon. Hindi dapat ikabahala o ikalungkot, kundi tanggapin at ituring na pagkakataon para tayo ay magbago kung tayo'y nagkakamali. Sa pamamagitan ng pagtitiis, nagiging mas matatag ang pananampalataya at sa huli nagbubunga ito ng ganap na pagkatao at espiritual na kabutihan. Kaya, yung pagsubok, para ding gym ng pananampalataya. Nagpapalakas at humuhubog sa atin upang maging ganap at handa sa lahat. Diba? Kung dumarating mga pagsubok, kinakailangan natin yung pagtitiis. Dumarating yung tukso sa ating buhay, kinakailangan meron tayong pagtitiis para maging sakdal at ganap. Parang yun nangyari. Lagi nating naibibigay na halimbawa, si Job, di ba? Yung trial na yon, trial is God's blessing. Ano nangyari? Maraming mga pagsubok na dumating sa buhay ni Job. Maraming tukso na dumating sa kanya, panunukso ng dyablo para hiwalayan niya ang Diyos. Pero yung lahat ng iyon, napagtiisan ni Job. Diba? Napagtiisan niya. Gayon din naman tayo. Kung dumarating yung ganitong mga pagkakataon, mga pagsubok sa ating buhay, hindi maging hadlang yung lahat na yung para talikuran mo ang Diyos. Kundi yung mga pagsubok na yon, trial man yan, maging blessing. Sapagkat yun ang siyang magpapatibay pa. Yung mga pagsubok, yun ang magpapatibay pa ng ating pananampalataya. Para ding si Apostol Pablo, di ba? Yan. Si Apostol Pablo, nakaranas siya ng maraming hirap at pagsubok sa kanyang misyon. Sa kabila nito, nanatili siyang tapat at matatag sa pananampalataya at nagbunga ito ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Di ba? Sabi pa niya, doon sa kanyang sulat, sa loob at labas ng iglesia, may nagpapahirap sa kanya. Marami siyang tiniis na mga hirap, mga palo, no? Na siya na bilanggo, pinag-uusig, pero yung lahat ng yon, napagtiisan niya, yung lahat ng yon, naging daan pa para lalo pa siyang maging matatag sa kanyang pananampalataya. Diba? Nabanggit ko nakaraang linggo, nung ang mga apostol, kapag ka nabibilanggo, napapalo, natutuwa pa sila. Pagka nakalaya na, natutuwa sila sapagkat napabilang sila doon sa hirap ng ating Panginoong Sokristo. Diba? Nandun yung kanilang kagalakan. So, para ding itong doon sa ating buhay ngayon, kung ang isang estudyante kukuha ng exam, marami ding hirap na daraanan yan. Maraming pagtitiisan. Mag-review yan, mag-aaral yan. Talagang, kuminsan, walang tulog, nandun ang kasabihan na nagsusunog ng kilay, ibig sabihin talagang nag-aaral mabuti. No? Pero hindi nagiging hadlang yun.
Sapagkat meron siyang isang layunin na makapasa doon sa exam. Di ba? Gayon din naman tayo eh. Marami tayong mga daraan ng pagsubok dito sa buhay, pero hindi maging dahilan yun para manghina ka, kundi maging dahilan pa yun para lalo ka pang tumapang, mas lalo pang maging matatag sa iyong pananampalataya. Nandun yung pagsisikap para tayo ay mapagtagumpayan natin yung lahat ng laban natin dito sa sanlibutan. Kaya sa pananampalataya, yung mga pagsubok ay nagtuturo, nagpapalakas, at humuhubog sa ating espiritu para sa mas malaking kabutihan sa hinaharap. Ano ang dapat gawin kapag ka nagkasala o nagkamali at sinaway ng Diyos? Minsan, merong nagkakamali, nakapapabayaan yung kanyang tungkulin, merong mga pagsaway na ginagawa ang Diyos, anong dapat niyang gawin? Magsisi at talikuran ang kasalanan. Sa Revelation o Pahayag 3:19, magandang balita Biblia, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Yun naman ang dapat gawin, di ba? Magsisi ka. Hindi yung pinalo ka na, tuloy-tuloy ka pa rin doon sa ginagawa mong pagkakamali. Lalo ka pang mag-rebelde. Gagawin mo pa para bang nangiinis ka pa. Merong gano'n, kumisan, di ba? Pagka ang isang anak hindi napabayaan ng magulang sa tamang pagpapalaki, pagka sinaway, pinalo, lumalaban pa. Di ba? Bakit lumalaban? Hindi napalaki ng tama eh. So, kumisan, yung karakter ng isang bata, alam natin, dyan magmumula yan sa tahanan, magmumula sa bahay, magmumula sa mga magulang. Kaya pagka ang isang anak hindi napalaki ng tama ng kanyang mga magulang, siya rin ang kawawa. Di ba? Tulad niya, may pinalo, di ba? Marami tayong nababalitaan, kumisan, di ba? Yung anak, pinatay yung kanyang magulang. Nagkapikunan o sinasaway ng magulang yung kanyang anak, lasing yung anak, sinaktan yung magulang. Mayroong mga ganon, di ba? Parang yung kagabi, nag-ano ko sa Facebook, may nabasa ako, isang kwento doon, na yung magulang, talagang nagdoble kayod, meron siyang isang solong anak. Yung lahat ng kanyang pinaghirapan, binigay niya sa kanyang anak. Patayo, bumili siya ng bahay at lupa, maganda. Pero, naging wise din yung magulang eh. Hindi niya muna ipinangalan dun sa kanyang anak bilang pagsubok. Binigay niya yung magandang bahay sa kanyang anak na meron ng asawa, pero hindi alam ng anak, hindi pa nakapangalan sa kanya. Sinabi lang, ito, sa iyo to. Sa inyong mag-asawa yan. Pero hindi nakapangalan doon sa anak. Sa kanya pa rin nakapangalan. At doon siya nanatili, doon sa lumang bahay, nung matanda. At nung siya'y dumalaw, naging iba yung ugali ng kanyang anak. Nung binigyan siya nung mag-birthday yung kanyang anak, binigyan siya, nagregalo yung magulang ng lumang kagamitan galing sa kanyang asawa, pinamamana sa kanyang anak, hindi tinanggap ng kanyang anak. Dahil lumaki ang loob ng anak na kanya na yung bahay eh. Yung mga ari-arian, akala niya nakapangalan na sa kanya, pero hindi pala. Anong ginawa niya sa kanyang magulang? Sinaktan pa. Hindi tinanggap dun sa kanyang bahay. Kaya, hindi niya alam, pagsubok lang sa kanya nung magulang niya yon. Kaya ang ginawa nung magulang na yon, nung tatay niya, tinawagan yung kanyang abogado, sinabi na ibebenta na lang niya yung bahay na yon sa iba. Hindi na niya ipamamana sa kanyang anak. Kaya bigla, noong dumating ang mga araw, dumarating doon, meron ng iba palang meron ng may-ari ng bahay na yon. Doon natauhan yung kanyang anak.
na hindi niya minahal yung kanyang magulang, kaya lang pala niya na unang pinakikitaan ng mabuti dahil dun sa mga material na bagay. Pero nung kanyang mapagtanto na hindi pala sa kanya yon, doon siya nagsisi. So doon lang natin pinakikita pagka hindi naging maganda ang pagpapalaki din ng magulang sa kanyang anak. Tulad din ni Jonas. Sabi, magsisi at talikuran ng kasalanan, ano? Ano ang ginawa ni Jonas noon? Nung inutusan siya ng Diyos na mangaral doon sa Ninibe, sapagkat yung Ninibe ay gugunawin ng Diyos, parurusahan ng Diyos yung Ninibe sapagkat isang bayang makasalanan. Ngayon, patatawarin sila kung sila ay magsisisi. Pero, ano ang ginawa ni Jonas? Hindi siya sumunod sa Diyos, kundi tumakas siya sa Diyos, nagpunta sa Tarsis. Kaya nung siya ipapunta sa Tarsis, ano nangyari? Doon sa barkong kanyang sinasakyan, nagkaroon ng malaking unos doon sa gitna ng dagat. Dahil kay Jonas. Diba? Kaya nung nagsapalaran yung mga nandoon, mga tao ro, mga tripulante doon sa barko, nagsapalaran sila kung sino ang dahilan, kung bakit, payapa yung dagat eh. Tapos sa gitna ng dagat, bigla na lang nagkaroon ng bagyo, ng malakas na unos. No? Lumakas ang mga alon. So nandun na yung kanilang paniniwala na merong dahilan kung bakit sa payapang panahon, biglang nagkaroon ng ganong malaking unos. At ang lumabas nga, si Jonas. Nalaman nila at inamin ni Jonas na siya'y tumataka sa Diyos sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Diba? Sinaway siya. Sinaway ng Diyos si Jonas sapagkat hindi siya sumunod. Anong ginawa sa kanya? O siya rin ang may sabi, sige, ihulog niyo ako sa tubig para pumayapa ang dagat. Nung ihulog siya, pumayapa ang dagat, kaya namangha yung mga tao doon sa barko eh. At si Jonas, kinain o napunta sa bibig, sa tiyan ng isang malaking isda. At mismo yung isdang malaki na yun ang siyang nagluwa sa kanya, nagdala sa kanya dun sa Ninive. Yun ay isang pagtutuwid ng Diyos kay Jonas. Sinaway siya sapagkat hindi siya sumunod. At mismo ang Diyos ang siyang nagdala sa kanya doon sa Ninive. Kaya kuminsan, makikita natin, kuminsan meron din pagkakataon na meron kang bagay na ayaw mo eh. Pero ang Diyos ang gumagawa ng paraan para dun sa ayaw mo na yon, siya ang maglagay. Ayaw ni Jonas na magpunta sa Ninive, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para siya ay mapunta dun sa Ninive. Diba? So yun ay isa ring pagtutuwid ng Diyos kay Jonas. Si Moises, ayan, Moses striking the rock twice. Alam niyo ba yung utos dyan? Sinuway din siya dyan ng Diyos eh. Ang utos ng Diyos sa kanya, dahil ang mga tao, nandun sila sa ilang, wala silang mainom. Nauuhaw ang mga Israelita, nagreklamo sa kanya, kaya inutusan ng Diyos si Moises na kausapin ng bato upang maglabas ng tubig. Pero anong ginawa ni Moises dun sa bato? Ang utos sa kanya, kausapin mo yung bato. Yung bato na yon, sumisimbolo dun sa ating Panginoong Kristo. No? Siya raw yung bato na sumusunod sa kanila sa ilang, ang Panginoong Kristo. Imbis na kausapin ni Moses yung bato, anong ginawa niya? Pinalo niya 2 beses yung bato. Bakit? Dahil sa inis sa kanyang mga kababayan na mga reklamador. Pero, bagamat nandun yung kanyang inis at sa kanyang mga kababayan, meron siya naging pagkukulang, pagkakasala sa Diyos sapagkat ang utos sa kanya, kausapin mo lang tapos pinalo niya. Diba? Kaya, sinaway din siya doon ng Diyos na ang naging bunga naman nun, hindi siya pinihintulutang makapasok doon sa lupang pangako, doon sa Kanaan na siyang Israel ngayon.
Hindi siya pinahintulutang makapasok doon. Ang nakapasok nga lang doon, sa original na lumabas doon sa Egypt, si Josue saka si Caleb. So, pinayagan lamang siya na makita niya sa malayo yung lupang pangako, yung Kanaan. Kaya tayo rin kuminsan sa buhay natin, parang si Moises din tayo eh. Alam natin yung tama, ngunit doon sa gitna ng mga pagod, galit, pressure, nagagawa natin yung bagay na hindi tama. Diba? Nagkakamali tayo. Kaya may utos ang Diyos pero iba yung ginawa niya. Hindi dahil masama siya, kundi dahil napuno siya doon sa emosyon at pagod. Kuminsan nararanasan din ng tao yan. Kapag ang anak ay hindi rin pinarurusahan, hindi itinutuwid, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Meron pa pala rito si Eli and his son. No? Alam niyo yung kasaysayan ni Eli? Yung kanyang dalawang anak. Si Eli, propeta, pero imbis na maturuan niya ng tama yung kanyang mga anak, hindi, nakulang din si Eli eh. Biro mo, propeta na to, di ba? Pero mayroon pa rin siyang pagkukulang sa kanyang mga anak. Hindi niya naturuan ng tama yung kanyang mga anak. Bakit? Yung kanyang mga anak naging pasaway. Si Opni saka si Pinehas. Gumawa ng mabibigat na kasalanan. Inabuso nila yung handog ng templo. Gumawa sila ng mga immoralidad. Na ano lang ang sinabi ni Eli sa kanyang mga anak? Huwag niyong gawin yan. Ganun lang, para bang wala yung talagang disiplina. No? Hindi niya pinalo o pinarusahan yung kanyang mga anak. Yun ang naging pagkukulang nga ni Eli. Sinaway niya, pero mahina at kulang. Pinagsabihan niya sila, ngunit hindi niya pinigil o dinisiplina ng matindi. Kaya sa mata ng Diyos, parang hinayaan na rin siya sa kanilang kasamaan. Hinayaan na ni Eli yung kanyang mga anak. Nagkulang si Eli sa kanyang mga anak. At ano pa yung mga kapag ang anak ay hindi pinarurusahan? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Hindi tayo itinuturing na kanyang anak. No? Kapag pala hindi pinarurusahan ng isang anak, hindi raw itinuturing na anak. Ang sabi? Hebreo 12:6-8, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at inahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin niyang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bastardo, no? Hindi tunay na anak. Kapag pala hindi raw pinapalo. Di ba? Mahirap mamalo ngayon na hindi mo anak. Baka mademanda ka. Di ba? Kaya pagka hindi mo anak, talaga hindi mo papaluin. Pero pagka tunay mo anak mong minamahal, iniibig mo, gusto mong ituwid, papaluin mo yan. No. Parang nga nung nakita kami isang araw, nandun kami sa Baguio eh. Sabi nga ni Percy, kasama niya yung mga kaibigan niya, kaklase niya. Si Papa Eka ano kami dyan? Tawag dito? Talagang namunini o sagana sila sa palo noon eh. Talaga namang pinarurusahan, pinapalo. Andun kasi pagtutuwid. Kapag hindi mo pinalo, hindi mo man lang pinagsabihan, mawiwili eh. Di ba? Mawiwili. So kinakailangan talagang supilin. Kaya pagka hindi pinalo, ang sabi, hindi mo iniibig. Pag hindi mo pinalo, hindi mo pala tunay na anak. Di ba? Si Fernan ko yata, hindi yun madalang mapalo No. Baka hindi tunay na anak, ano? Hindi.
So, kinakailan talaga pagtutuwid. Pagka nagkakamali, talagang itinutuwid. Yung pagtutuwid o disiplina ng Diyos ay tanda na tayo ay kanyang tunay na anak. Kung walang pagtutuwid, parang ipinapakita na wala tayong relasyon sa Kanya. Tulad ng isang magulang, ang tunay na anak ay pinapagalitan at ginagabayan. Ang hindi anak ay hinahayaan lang kahit mali na ang ginagawa. May makita ka diyang bata na mga pasaway, pwede mo bang paluin ngayon yon? Hindi, lalabanan ka nun eh. Diba? Kung nakita mo mali ginagawa, pwede mo bang paluin? Lalabanan ka nun. Madidemanda ka pa pagka pinalo mo, di ba? Kasi hindi mo anak. Pero pagka anak mo, may rights ka para ituwid siya, para paluin siya. At tulad din nito na hindi ko kumilala sa Diyos. Yung hindi pagkilala sa Diyos, yan. Merong noong panahon ng bagong tipa ng mga apostol, di ba ang Diyos, yung mga hindi niya anak, talaga pinabayaan na niya eh. Sapagkat alam natin, yung bayang Israel, yun ang kanyang bayan. Yun ang kanyang iniibig. Yung mga tinawag ng Diyos sa kanyang iglesia. Pero yung mga hindi tumanggap sa kanya, ibang Diyos ang sinamba. Sabi nga, doon sa Roma 1:28, at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Pinabayaan. Pinabayaan na ng Diyos yung mga sumusuway. Kasi hindi naman niya tunay na anak yon. Kaya pinabayaan na sila, sige, gawin nyo na yung gusto nyong gawin. Sumamba kayo sa gusto ninyong sambahin. Diba? Ganon din naman. Kung sa magulang, kung hindi naman natin tunay na anak, bahala kayo dyan. Gawin nyo kung gusto nyo yung gawin nyo. Kasi pagka pinigilan nyo, ikaw pa masama. So, ang talagang dapat mong swetuhin yung iyong tunay na mga anak. Sapagkat maging ang Diyos, yung mga tunay niyang anak, ang kanyang pinapalo, sinasaway para madisiplina. Ano pa yung tamang reaksyon kapag sinasaway tayo ng Panginoon? Huwag tayong magtampo o tumakbo palayo, kundi lumapit pa sa Kanya at magtiwala ng buong puso. Ang sabi sa awit 94:12, mapalad ang tao na iyong pinarurusahan o Panginoon at tinuturuan mo sa iyong kautusan. Mapalad pala eh. Kaya huwag kang magtampo, huwag kang tumakbo, huwag kang umalis o magtiwala sa Diyos, kundi magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. No? Sapagkat yun ang dapat nating gawin. Sapagkat yung pagtutuwid ng Diyos ay may kasamang tulong at gabay. Kahit mahirap, may kasamang biyaya at lakas na makakaya natin itong isabuhay. Ang mapalad ay tumutukoy sa espiritual na kasaganaan at kapayapaan na darama ng taong sumusunod sa Kanya. Kaya, yun ang dapat na gawin natin. Huwag magtampo dahil napalo ka, kundi mapalad ka pa. Maswerte ka pa sapagkat sinaway ka, itinuwid ka ng iyong magulang. Kaya doon sa pagdating sa pang-espiritual, ang pagsaway at pagtuturo ng Diyos ay parang gabay ng magulang. Maaring mahirap tanggapin sa umpisa, ngunit sa huli, nagdudulot ito ng kaligayahan, seguridad, at tagumpay sa ating espiritual na buhay. Ano pa ang dapat natin gawin kung may makita ang Diyos na maling gawa sa atin? Humingi tayo ng patnubay sa Diyos. Awit 139:23 hanggang 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anuman lakad na kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kaya yung puso, ang pinagmumulan ng ating motibasyon, damdamin at tunay na intensyon. Hilingin natin sa Diyos na tayo'y linisin at gabayan. Ito ay paraan ng paghingi ng gabay upang mapanatili ang tamang landas sa buhay at maiwasan ang kasamaan
ang pinakamahalagang layunin ay ang maging patuloy sa tamang daan na nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Kaya, di ba, sabi ni Haring David, noong siya ay nagkasala na, noong siya ay parusahan, supilin ng Diyos dahil naging marumi ang kanyang pag-iisip, no? Doon sa babae. Kaya anong hiling niya sa Diyos? A clean heart and a right spirit. Di ba? Sabi niya, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kasi kung siya lang, hindi niya kayang gawin eh. Kaya humihingi siya ng tulong at patnubay ng Diyos na pagkalooban ng isang malinis na puso at matuwid na espiritu. Yun ang ipagkakaloob ng Diyos para mapaglabanan ni David yung kanyang sariling kalooban. Ang manaig ay ang kalooban ng Diyos. No? Humingi si David ng kapatawaran sa Diyos at naglinis siya mula sa kasalanan kanyang nagawa. Nagbago siya. At humihingi nga siya ng isang matuwid na espiritu na nais niyang magkaroon ng bagong buhay at tamang pag-iisip. Diba? Kaya yung kuminsan talaga hindi, bilang tao na meron tayong kani-kaniyang kahinaan. Diba? Pero dapat, yun nga, pagka dumarating yung mga kahinaan, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. At tayo naman ay kanyang tutulungan. Para ding, sinabi rito, mistakes help me grow. Di ba? Doon sa iyong mga pagkakamali. Doon ka mas natututunan mong bumangon, lalong lumakas, hindi mo na gawin ulit yung iyong mga pagkakamali. Pagkukulang, mga pagkakasala. Kundi mag-grow ka, ayon doon sa aral, magbago sa puso mo, magdulot ng disiplina sa iyo, yung mga pagkakamali na yun, mga aral na yun, maging aral sa iyo para hindi mo na ulit gawin yung mga bagay na nagawa mo. So makatutulong sa iyo yung mga pagkakamali mo na yun para hindi mo na ulitin yung mga bagay na iyong nagawa, kundi magbago na. Yan. At kapag tayo itinutuwid ng Diyos, anong ugali ang dapat din na makita sa atin? Patuloy na magpakumbaba. Sa Santiago 4:10, mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Kaya yung kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi pagkilala na kailangan natin ng Kanyang gabay at tulong sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang kababaang loob ay daan para maranasan ang Kanyang patnubay, proteksyon, at pagpapala. Di ba? Sabi nga sa banal na kasulatan, ano ba hinihiling sa atin ng Diyos? May hinihingi sa atin yung Diyos eh. Lumakad ka na may kababaan. Matakot ka sa Diyos, lumakad ka na may kababaan, gumawa ka na may kaganapan at ibigin ang Diyos. Lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. May hinihingi sa atin, pagiging mababa, mapagpakumbaba, hindi mapagmataas. Diba? Kasi may dudulot na buti yun pagka tayo naging mapagpakumbaba. Tulad ni Moses doon sa kanyang biyanan na si Jethro. Diba? Naging mapagpakumbaba si Moises eh. Biro mo siya na leader ng buong bayang Israel. Pero nung siya ay payuhan ni Jethro, tinanggap niya yung payo ng kanyang biyanan. Kasi nakikita ni Jethro yung kanyang manugang hirap na hirap sa pagpapayo sa buong bayan. Lahat ng problema, pasan niya. Lahat ng dumarating na may mga problema sa kanya, lahat idinudulog. Abay, napakahirap nun, buong bayan. Kaya anong payo sa kanya ng kanyang biyanan? Si Jethro. Maglagay ka sa bawat bansa, sa bawat bayan, ng mga taong matatalino, pumili ka dyan ng mga tatalinong tao para yung mga merong pangbayan, sila ang hahatol, sila ang magbibigay payo doon sa mga kababayan.
mayroong pambarangay, may pambayan, no? May panglalawigan. So doon nagmula. Tinanggap. Hindi nagmataas si Moises na, hindi, ako ang leader dito. Hindi. Hindi ganun eh. Pakumbaba siya. At tinanggap niya yung payo nung kanyang biyanan. Naging open siya sa mga payong dumarating sa kanya para mapangalagaan, mapangasiwaan yung bayang isang matigas na ulo. Diba? So yun ang ginawa ni Moises. Nagpakumbaba, tinanggap niya yung payo, hindi siya natakot o nagalit doon sa mga kritisismo na dumarating sa kanya, kundi tinanggap niya ng buong puso. Yun ang ginawa ni Moises. Pinakita niya yung kababaang loob sa Diyos at sa kapwa. Inayos niya ang sistema ayon sa payo ni Jethro na nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos at sa katalinuhan ng iba. Kaya makikita natin sa ating paksa sa umagang ito, ang pagsasaway ng Panginoon ay tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Hindi parusa para saktan tayo tulad ng isang mabuting magulang na nagtutuwid sa anak. Ang Diyos ay nagpapakita ng disiplina upang tayo ay matuto at lumago sa kabanalan. Kapag tayo ay sinaway, dapat itong maging pagkakataon upang magsisi, magpakumbaba, at ayusin ang ating mga gawi ayon sa kanyang kalooban. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagagalit o nagtatampo sa pagtutuwid, bagkus ay tumatanggap nito na may pananabik na maging mas malapit sa Kanya at mas matuwid sa harap ng kapwa. Sa pamamagitan ng Kanyang disiplina, natututo tayong maging mapagpakumbaba, matyaga, at mas tapat sa ating relasyon sa Diyos. Kaya sa ating lahat, lalo na ang mga anak natin, kung kayo ay sinasaway, napapalo, pinagsasabihan, huwag kayong magdamdam, huwag niyong itanim sa puso, no, na yung galit. Huwag. Sapagkat pinakikita lang na mahal tayo ng ating mga magulang sapagkat gusto nila na tayo ay ituwid. No? Hindi makasanayan yung masamang gawi, masamang gawa na nakita sa inyo, kundi baguhin yung ating sarili kung tayo ay itinutuwid ng ating mga magulang. At kung tayo naman bilang mga anak, tayong lahat, mga anak tayo ng Diyos, kung tayo nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, may mga palo ang Diyos sa bawat isa atin, yun ay isang pagtutuwid. Kung nakikita natin, napansin natin, may pagbabago, baka isipin natin sa ating sarili, baka nagkukulang na ba ako sa Diyos? Mayroon ba akong nagawang pagkakasala sa Diyos? Di ba? So, baguhin natin kung makita natin sa ating sarili na tayo ay may mga pagkakasala sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, mananatili tayo